Yan, welcome na naman po sa channel ng Bentech. So, yung mga nabili natin sa Shopee nung nakaraan, yung power supply ng L120, yung mainboard, yan, sorry na nasa, yan. Tapos yung pick up roller. So, i-restore natin tong isang printer. So, ito yung dating in-installan ko ng printer head, yung galing sa AliExpress. Yung worth 500 plus lang na printer head. So ito, i-restore ko. Ito yung mga parts. Yan, sira kasi yung mainboard nito. Then sira din yung power supply. So puro lahat ng nabili ko, puro second hand yan sa Shopee. Tapos ito lang siguro yung brand new. So ito na medyo na stuck ng mga ilang linggo. Ayan. Medyo na busy kasi. So open lang muna natin tong pick up roller. Yan, pick up roller. So una natin ikabit yung power supply. Alisin ko muna to. Alisin muna natin. Kabit natin yung power supply. Tabi muna natin itong board. So yung ayan, ito ang kagandahan ng L120. Napakadali ng parts. So nandito lang yan eh. Dito ilalagay yan. So kailangan mailusot muna natin tong wire. Ayan. Dito na dito. Ayun, dito pala. Mali. Dito pala sa kabila. So maglalak lang to, wala naman tong tornilyo eh. Yan, nalak na. So nakabit na. Then yung mainboard, walan tayo ng screwdriver. Yan. So ito nabili ko rin sa Shopee. Yan, dami ko nang nabili. Yan, bumili ako ng maliit na maliit na screwdriver. Natapalitan to. Dito yung mga tornilyo. Kailangan ko rin pala ng maliit na screwdriver. Ito yung maliit na screwdriver. Kailangan natin nito para sa sensor. Ito na yung mainboard. So dito tayo sa bandang gilid. Ilipat natin yung ating camera. Maganda. Yeah. So ilagay natin yung mainboard. Yan. May sensor yan dito. Ito paper sensor. Dapat nakatapat yan dito. Pag yan nag-misalign, magkakaroon ng error pag nag-print ka. Ayan. So, ayan. Wala tayong to. Ayan. Wala tayong ito, spring ah. Tingnan na lang natin mamaya. So, kabit muna natin.
Yan yung nasa gitna. So muna natin itong higpitan. Di abot. Tayo ng mahaba. Ayan. Parang nawala yung spring nito. Oh, mamaya na lang natin makita. Yan. Huwag lang masyadong mahigpit kasi baka mas masira yung IC. Yan, so higpit na. So higpitan na rin natin to. So tingin ko dito parang may nawala dito eh. Ang nawala yung spring. Di ko nga balik. Parang nawala yung spring. So parang dito nawala yung spring dito. Parang nawala yung spring dito sa paper sensor. Kasi kailangan to nakatapat. Ito nakatapat dito sa board. Nawala ang spring. Kabit muna natin yung pick up roller. Ay naku. Wala yung spring dito. Kahanap pa ako mamaya. Kabit muna natin to. Yung nabili ko may kasamang spring. Importante ito ding spring. Pag wala, yan. So nasa likod na dito ang kabit. Yan. Dito lang ang kabit niyan. Ito para magpid ng maayos at hindi siya kumain ng ng maraming papel. Yan. Then spring. Yan yung may kasamang spring yung nabili ko. Medyo maliit na itong spring nakasama. Layo. Pangit yung spring na to, pangit. Nawala spring. So yan, nakita ko na isang spring. Ikabit natin dito. Siguro dito. Ayun lang. Shit. Wala. Ayun. Yun lang. Buti hindi nawala.
Hirap no. Yan. Yan lang problema natin, yung spring dito. Spring na lang dito. Then, gawan ko ng paraan tong spring para umigsi. So dapat ma-check nyo lahat yung wiring kung tama. Yung itong flex cable ng head. Yan, tapos ito yung CR motor. Tapos dito sa baba, meron pa yan. Tapos itong power supply. So kailangan ma-check ninyo kung tama. Tapos ito dapat nakakonect ng maayos. Yan, sana gumana. Yan. So ito nagka-problema to na nabagsak kasi kaya naputol to. Pero may pamalit ako diyan. Kaya lang babaklasin to eh. Ito pamalit ko. Ito yung naputol. Yan yung naputol, nawala rito. O kaya gawan ko muna ng paraan. Kasi mahirap din magbaklas eh. So ayan na yung binili natin, pickup roller, nasa halagang ano, wala pa atang ano yun, 100 pesos. Nasa ano rin, plus shipping, siguro mga nasa 100 pesos din. So, 71 pesos to eh. Tapos yung main board nasa 600 second hand. Tapos yung power supply yung nilagay natin dito sa ilalim, nasa 200 ata yun. Meron akong video nito eh. Tingnan nyo na lang. Baka ilagay ko na lang dyan sa sa end screen o kaya nasa cards. Nandito yun eh. Dito lahat yung binili ko. Ito yung iPhone. So dyan ko yun. Bagong gising pa iPhone. So dito ko, ayan, pa-check na lang yan yung practical items sa Shopee. Yan, ayan yung mga parts. So walang error. Ewan lang natin to kung maganda pa yung print. So yun yung i-check natin kasi na to eh, na stock. So higupin ko na lang. O kaya check muna natin kung maganda yung print out. Yun muna. So ito, wag muna natin takpan kasi lagyan ko na lang ng tape. Naputol kasi ito eh, nabagsak. So yung level ng ink meron pa naman. Kaya gawan ko na lang to ng paraan. Medyo hirap na rin akong ibabaklasin ko eh. Kahit naka na lang siya. Naka ganyan na lang habang ginagamit. Yan. So kailangan matest muna natin kung wala natin yung kable. Wala natin ang USB cable. Printer cable, yan. So ikabit natin yung cable para matest natin kung okay pa yung print out. So connect natin sa PC. Yan, tumunog.
dalawa na yung computer ni ano, Bentech. Yan. Binili ko rin sa Shopee yan, no, yung monitor. Ito yung luma kong computer. Ayun na yung ginagamit ko ngayon pang layout. So, testing natin, testing. Testing tayo. Kaya lang, ito pala, oh, walang ano. Lalabasan ng ano, kailangan malagyan muna ng ano rito. Kundi magkakalat yan dyan ng ink. Ayan, oh. Yung waste hose. Yan. Off muna natin. So, ilagay muna natin tong lumang ano, waste tank. Ilagay natin dito para hindi magtapon ng ink. So, ayan, ilagay ko dito. Ayan. Test print tayo, mga ka-printing. So, na-stock ko na mga ilang linggo. Sana okay pa yung printer head. Printer. Ito. Manage. Nozzle check muna natin. Ayan. Tingin ko pumangit yung kulay nito eh. So gamitin ko na lang ng ganito to. Pag may time ako, papalitan ko tong ano, tong carriage ano, holder. Yun lang yung problema pag sira yan. Finish. Yun. Ang ganda pa ng may kulay pa. Oh, buo pa oh. Na-stack siya ng buwan oh. Buo pa rin oh. Meron lang isang bungi dito oh. Mga isang head clean lang yan. So ayan mga printing, buo yung ano, buo yung power supply, buo yung mainboard. Yan. Tapos yung pickup roller, yan. Nabuo natin tong ano, ating Epson L120 ang nagastos natin. So kung siguro sabihin na natin 100 yung kasama shipping yung pickup roller, tas 600 yung ano, 600 plus. Sabihin na natin 700 kasama yung shipping. Bali ano na, 800 tapos 200 yung power supply, 200 plus. Sabihin na natin 250 ganyan. So mga wala pang 1,000 yung ano magagastos. Kung ikaw mismo yung gagawa ng printer mo, wala pang 1,000 yung nagastos mo. Ngayon kung sira yung printer head, meron sa AliExpress na nabili na 500 plus. So dun sa AliExpress, kailangan piliin mo yung free shipping kasi mahal din yung shipping fee dun sa AliExpress. Kailangan makita mo yung link kung saan ko nabili para mas mura kasi meron akong nakita dun 1,000 plus, 2,000 plus, tapos meron pang shipping na malaki din 1,000 something. Pero may option sa AliExpress na free shipping. Kaya siguro kung talagang i-restore mo yung printer mo, lahat-lahat, mga siguro 1,500 or sabihin na natin may iba pang sira, baka wala pang 2,000, mabuo mo uli yung Epson L120 mo.
Tsaka sinabi nung seller yung mainboard ng L121, pwedeng ilagay yung board ng L120 sa L121, vice versa. Kasi parehas lang yung ano, yung kaha tsaka ng mga wirings sa likod. Yan. So mag-test tayo ng pagkatapos nitong i-head clean. Head clean ko isang beses tapos test print. Yun nga lang naging problema nito. Gagawan ko na lang to ng paraan. Yan. Nabagsak kasi siya. So mag-print lang ako ng ano Ito naka-pigment pala to mga ka-printing. Kapag pasensya nyo na itsura ng printer. Talagang bugbog na bugbog kasi to eh. Yan. Yan. Nabuhay na naman sa baul. Pwede na naman gamitin. Yan. Matuto lang kayong wag kayong matakot kasi mas marami kayong matututunan pag susubukan ninyo. Tsaka minsan nagkakamali naman tayo pero marami tayong natututunan. So kung nakagastos tayo, nawalan man tayo ng pera pero nagka-gain naman tayo ng experience o ng kaalaman. So wag din manghinayang. So ayan, print tayo sa isang buo. So ang ganda pa nung head. So hanap na lang ako dito ng pwedeng i-print. Ganda sana kung po picture eh. Ano kaya magandang i-print dito? Picture na lang ng anak ko. Ayan. Sila sumyang entere na lang. So letter. Ang ihay ko. So pagpasensyaan nyo na ako kung mahaba yung video. Yun lang naging problema dahil nasira yung ano na nangyayari. Pinalitan ko to, babaklasin ko yung ano. Yan. And so okay pa yung okay pa yung printer head. So okay na lahat. Yan lang yung problema. Naputol kasi. So ang Pilipino mahilig naman mag DIY eh. Ayan, okay pa yung ano. Ayan. So hindi basta-basta nag-clog.
So yung ink natin dyan, Kuyi. So yan lang po, maraming salamat. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech. Maraming salamat.